Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 2 Peter chapter 1 verses 5 to 8. Dahil dito sikapin niyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman. Sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan. Sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Ang mga katangian yan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Add to your faith. Pag-usapan natin yung reality ng ating sanctification. Ano ba yung salitang sanctification? Una po gusto kong matutunan nyo yung salitang justification. Ang ibig sabihin lamang po niyan ay tayo'y pinawalang sala ng Diyos dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus. So yun po ang bagay na term po dyan. Ano po? Pinawalang sala. Ano po? Pangalawa po, may term pong sanctification. Yun naman po, ang bagay na term po yun ay yung pinapagiging banal. No? O tayo po'y ginagawang banal ng Diyos. So, ibig sabihin, ano po yun? Proseso, ano po? Yan yung nararanasan natin araw-araw. Bagamat alam natin, tayo mga believers ay pinatawad na ng Diyos, pinawalang sala. Kailangan ma-experience natin itong tinatawag na sanctification. Kaya dito mapapansin nyo, gumamit si St. Peter ng term na add to your faith. Kaya huwag kayong makukonfuse po doon, ano po, kasi alam naman po natin na tayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at tayo'y lumalakad na sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan po sinasabi ng Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Kaya lang pagdating po doon sa verse 10, bakit sinasabing tayo daw po ay God's workmanship in Christ Jesus created to do good works. Isa lamang po ibig sabihin nun. Kasi kung naalala nyo, sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 7 verse 20, by their fruits you will know them. So in other words, kung talagang totoo tayong nanampalataya, mahahayag yan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. No? Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas tayo. Ano po? Yung paggawa po ng mabuti ay ebidensya ng ating pananampalataya. Yun po yung tinutukoy ni Apostle James naman sa chapter 2 verse 17. Ngayon, yung ginamit na term dyan ni St. Peter, add to your faith. Ano po? Kasi naligtas na tayo eh. So, kailangan kakitaan tayo ng pagbabago. Yun din ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 7 verse 20. Kaya sa Christian life, alam niyo po, kailangan po ng action. Ano po? Malinaw po yan. Ano po? Kailangan kumilos po tayo. So, ang bagay na salita naman dyan, we must learn to cooperate with God. Kaya kung naalala niyo po sa Philippians chapter 2, verses 12 to 13, sabi dyan ni St. Paul, continue to work out your salvation with fear and trembling. No? Yung pang ginamit na salita. Kasi kailangan i-practice natin yung ating pinanampalatayanan. Ano po? In other words, sabi naman nito ni Peter, ay make every effort. No, ibig sabihin, mag-i-effort pala, Pastor. Oo, kasi sa Biblia, ang malinaw naman, ang Diyos kumikilos na sa ating buhay. Sabi nga doon sa verse 13 ng Philippians chapter 2, for it is God who works in you. No po, malinaw yan, kumikilos siya sa ating buhay to will and to act according to His good purpose. Kaya balanse po yung Philippians chapter 2, verse 12 and 13. No? Paalala po yan sa atin na ang Diyos kumikilos na sa ating buhay. Kailangan makipag-cooperate tayo dun sa gusto niyang mangyari sa ating buhay. At mabilis po yung pagbabago natin kung tayo po yung makikipag-cooperate kay Lord. Ngayon, pangatlong bagay na binabanggit dito si Peter na possess these qualities. Ano po? Bakit, Pastor? Nung naborn again ba ako, wala pa sa akin yung mga bagay na binabanggit niya dyan, katulad ng goodness, knowledge, self-control, at sabi rito, perseverance, godliness, brotherly kindness, and love. Kapatid, meron ng binhi na nakatanim sa iyo, bagong buhay. Ika nga, no? Kumikilos na ang Diyos sa iyong buhay. Kaya lang, alam niyo po, kailangan i-develop natin ito pong mga virtues na to. Actually, pag pinag-aralan nyo po, yung binabanggit dito ni Peter, mga virtues po yan, mga attitudes na dapat
makita sa atin bilang mga anak ng Diyos. Kaya minsan nagtataka tayo, no? Pastor, na-born again ako, pero bakit ganun? Wala pa rin nangyayaring pagbabago sa aking buhay. Kasi dinidevelop po yan. Hindi yan instant. Hindi yung pagka na-born again ka ngayon, agad-agad ang bait-bait mo na. Wala pong ganoong experience. Ano po? Ang sabi sa Galatians chapter 5 verse 22, yan ay bunga ng Espiritu, no? Kaya lilitaw po yung bunga na yan dahil naitanim na po yan sa atin ng Diyos eh. Kailangan i-develop natin mga kapatid. Kaya wala pong instant transformation ha, kasi iba nadi-disappoint eh. Pastor, hindi ako ganyan, no? Wala po talagang ganoong tao, no? Kailangan i-produce ng Holy Spirit yan sa ating buhay as we cooperate, sa Kanya, sa ginagawa niyang pagbabago sa ating buhay. Ngayon, may binabanggit din dito si Peter na in increasing measure. Kailangan taglayin daw natin itong mga qualities na to in increasing measure. Kasi po ang pagbabago ng tao, no? From glory to glory po yan, unti-unti. Kung siya'y na-born again ngayon, sabi ko nga sa inyo kanina, hindi instant. Transformation natin is from glory to glory. Kaya dapat po, sabi sa James chapter 1 verse 25, intentional tayo. Look intently to the Word of God. At ang sabi ng Biblia, kailangan magpatuloy tayo. Ano ibig sabihin nun? Yung attitude natin sa Word of God. Yun po magdidetermine ng pagbabago natin. Kailangan pag nakinig tayo ng salita ng Diyos, huwag natin kalilimutan. Kasi ang sabi ng Biblia, yun po yung taong pinagpapala. Okay? Kaya yung attitude natin sa Word of God, napakahalaga po niya para sa mabilis na pagbabago ng isang Kristiyano. At panghuli, binabanggit po dyan na kapag tinaglay daw po natin itong mga qualities na ito na binabanggit po dito, malinaw din sinasabi ng Biblia, these qualities, pag tinaglay natin, in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. So ano naman ang tinutukoy dito, Pastor? Kasi tayo po mga Kristiyano, more than words, ang pagiging Kristiyano natin. Kasi pwede tayong sermon ng sermon, pero ang mundo, tinitignan yung resulta. Kailangan may proof, na yung sinisermon natin totoo sa ating buhay. Kaya mga kapatid, sinasabi dito ni St. Peter, para maging effective kayo at productive kayo sa pagkakilala nyo sa Panginoong Hesus, kailangan makita sa inyo itong pagbabagong ito. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.